So ang title po ng ating message ngayong umaga is My True Confidence and Identity. Sabi nila, Pastor, saan ba nanggagaling yung confidence mo? Well, kagaya nga po na nabanggit ko sa inyo kanina, well, ang pinanggagalingan ng aking confidence is syempre yung aking personal relationship sa Panginoon. And that's really the cornerstone of my walk with God. At yung true identity natin are found not in our own accomplishments, but in being united with Christ. So please join me, brothers and sisters, in reading our sermon text ngayong umaga in book of 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 31. Okay, so let's start po with verse 26. Sabi po dito, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were noble or noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, verse 31, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Sabi po sa Tagalog, mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo at iilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang mga malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Kaya walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Dahil sa Kanya, tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya, at tinubos sa ating mga kasalanan. In verse 31, kaya gaya ng sinabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, for the reading of your words. So, tatapusin natin itong buwan na to. Napakabilis, no? Ano na po, this is the last Sunday of February. Napakabilis ng panahon. So, papasok na po yung Marso. So, tapusin natin itong buwan na to na may pag-amin. Okay? May pag-amin na anuman or nothing about us or nothing about me is self-made. Kung babalikan natin yung scripture na binasa natin, talagang makikita natin, anuman meron tayo, anumang achievements yung narating natin, it's because of God's grace. Amen po ba yun? So talagang aaminin natin sa sarili natin na, Lord, apart from you, I can do nothing. Sino dito yung aamin na meron siyang kaya sa buhay? Kayabangan daw. So, alam niyo po ba na kung meron tayong, sabi doon sa binasa natin, kung meron tayong dapat na ipagmalaki o ipagyabang, walang iba kundi yung ginawa ng Diyos. At syempre ang Panginoon. And this is our testimony. Kaya dapat, pag pinagte-testimony talaga tayo, ang pinagmamalaki natin talaga yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng glory talagang para sa Diyos lang. So ngayong umaga, church, gusto ko pong i-illustrate sa inyo itong sermon na to. So dahil alam naman natin na we live in the age of personal brand.
Ganun tayo, itong mundo na to, di ba? We live in the age of personal brand na from the moment na tayo po ay pumasok sa school, we are taught to build our resumes. Di ba? Achievements, performance. So, kinokolekta natin yung mga achievements natin, like yung mga badges or yung mga medals natin, di ba? Nakasabit yung mga medalya mo doon sa bahay. Well, di ko po sinasabing mali po ito. Pero talagang we are taught from childhood to collect these things, di ba? Mga achievements natin, good grades, athletic trophies, promotions, Siyempre, gusto natin marami tayong mga followers sa social media. And we always pretend to always look good to other people. Gusto natin ganun eh. Yung lagi nakikita tayo na, okay, gusto natin lagi tayong nakikita na, or looking good with other people. Dapat hindi nila nalalaman yung pangit sa atin. Diba? And the world's relentless question is, what have you accomplished? Diba? Ganun lagi. Yun ang ipinagyayabang natin lagi, yung mga accomplishments natin. And we are constantly measuring ourselves against others. Ikino-compare natin laging sarili natin, yung mga achievements natin sa ibang tao. Trying to find our worth in our wisdom, di ba? Tingin mo, mas magaling ka, mas matalino ka sa iba. Di ba? Trying to find your worth with your power or yung social standing. Tama ba? Tama ba sinasabi ko? Kino-compare natin, ganun natin tingnan. Yung iba, kino-compare natin yung social standing natin, mas maganda trabaho ko dito. Di ba? Mas malaki yung bahay ko dito. Mas maganda, mas magara yung kotse na dinadrive ko dito. But if we are honest, this constant striving is exhausting. Di ba? Parang nakakapagod maghabol sa tagumpay. Diba? Nakakapagod mag-pretend. It's like trying to fill a bucket. Di ba? Nakakita na ba kayo ng bucket? Ano sa Tagalog yung bucket? Balde. Nakakita na ba kayo ng balde na buhos ka ng buhos ng tubig, yung pala may butas? Actually, nangyari po sa akin yun. Nag-iipon ako ng tubig. Di ko napapansin. Sabi ko, tagal naman. Yung pala meron siyang butas. So, no matter how much we achieve in life, it never feels like enough. Parang no contentment, di ba? By nature, ang tao talaga walang contentment. At habang tayo po ay habol ng habol sa tagumpay, tas comparing yung sarili natin with others, pero nakikita natin, there's always someone smarter. Tama? There's always someone richer. There's always someone more successful. Parang laging merong walang contentment. Not enough. Diba? So, into this exhausting cycle of human achievement, nandito ngayon si Apostle Paul, doon sa binasa natin. And it speaks a radical, liberating word. At tingnan natin dito in 1 Corinthians chapter 1. Sinabi niya dito na talagang God is different in a way of keeping yung score natin kung paano tayo tinitingnan ng Panginoon. Di ba sabi natin kanina, tayo mga tao, masyado tayong particular doon sa personal brand natin. Di ba? Yung personal brand, kung paano natin pinakikilala yung sarili natin sa iba, kung paano natin pinapakita kung sino tayo sa iba. Pero kay Lord, iba yung resume eh. Iba yung resume na hinahanap niya. Iba yung branding na hinahanap niya sa atin. Diba? Kaya nga sabi sa book of Jeremiah chapter 9:24, but let him who boast in this, that he understand and knows me. So kung meron palang dapat ipagyabang at ipagmalaki, ipagmataas at pagyabang natin kung gaano natin kilala ang Panginoon. That I am the Lord who practices steadfast love, justice and righteousness in the earth, for in these things I delight. So,
Yun yung branding na hinahanap ng Lord sa atin, mga kapatid. Na hindi yung mga personal achievements natin yung pinagmamalaki, pinagmamataas natin. Sabi, ang ipakita ninyo is yung pag-practice ng pagmamahal. Di ba? And justice. Yun ang dapat na nakikita. At yan yung resume na hinahanap ng Panginoon. And sabi dito, and these things the Lord delights. Kaya pala, sabi sa 1 Corinthians, and this is our focus today, 1 Corinthians chapter 1:31, it says, let the one who boasts, boast in the Lord. Kaya, sabi sa Tagalog, kaya gaya ng sinasabi ng kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Ito yung lagi natin naririnig na praises and glory para sa Diyos lang. Di ba? So, ito yung resume na hinahanap ng Panginoon. Yung lifestyle na hinahanap ng Panginoon na sabi nga, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, we're going to look at what it means to give glory to God as our lifestyle. Kaya yun yung sinasabi dito sa passage na to eh. Kailangan maging lifestyle natin ito. So point number 1, church, yung problem with human boasting. Di ba? Kasi sabi ko nga, minsan talaga parang hindi natin maiwasan talagang magyabang eh, no? Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo. May kaya ba yan? So this is the problem with human boasting. Pero bago natin maintindihan yung verse 31, tingnan muna natin yung mga previous verses. Ano ba yung konteksto nito? Okay, so tingnan natin bago dumating yung 31, meron munang verses 26 to 29. Okay, and this holds up a mirror to the Corinthian church. Okay, so ito yung sinabi ni Paul sa Corinthian church and for us today. Di ba? Remember, in verse 26, sabi, consider your own calling. Sa Tagalog, mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. In verse 26, bago nag-arrive sa verse 31, sabi nga is, consider your own calling. Kumbaga parang it reminds us. It reminds us na, sino ba tayo bago tayo tinawag ng Diyos? Kasi siyempre, nandun na tayo sa point na parang nagmamalaki na tayo, nagmamataas na tayo ngayon. Pero sabi ng scripture, balikan mo kung sino ka bago ka tinawag ng Diyos. It reminds them that by the world standards, they weren't that impressive. Okay, sabi diba doon sa binasa natin, not many were wise by intellectual standards. Okay ha? So hindi ako nagsabi nito, Bible lang nagsabi nito. Okay, so not many, kasi consider your own calling. In Tagalog, isipin nyo kung ano o sino kayo, ano ang kalagayan ninyo dati. Okay, nung wala ka pa kay Lord. Okay, kaya nga sabi nga, di ba, kailangan talaga, wala talaga tayong ipagmamalaki kundi ang Panginoon lang eh. Kasi kung ano ka ngayon, dahil sa Diyos talaga eh. Amen? So, not many were wise by intellectual standards. Sino dito yung aamin na hindi ka katalinuhan? Meron, di ba? Yung talagang pasang-awa talaga naman. Naalala mo nung araw, di ba? Talagang lahat ng paraan, nung high school kami, talagang lahat ng paraan kung paano ka makakapag-kopya, no? Natutuwa kayo, pero kasi totoo, di ba? Sino dito yung hindi nangopya? Parang lahat, no? Meron ba dito hindi kayo nangopya? Lahat, no? Ito na lang. Ewan ko lang yung generation ngayon. Yung generation kasi namin, totoo yon. Alam nyo ba na yung Ghost Project, matagal na talaga yan? Matagal na yan. Lalo na pag high school ka, di ba? Hingi ka kay nanay ng pang-project. Tama? O umamin kayo, baka ako lang yun, ha?
Kaya, mami, pengen naman ako pambili ng project. Pero ang totoo nun, ghost project yon. Tama? Totoo yun. Di ba? Kaya noon pa yan. Lumaki na lang. pero balikan natin. Kasi sabi ng scripture, not many were not many were wise by intellectual standards. Di ba? So ibig sabihin, we weren't that impressive before God called us. Di ba? Ang dami nating mga maling choices, ang dami nating mga maling desisyon. Di ba? Pero meron din ako narinig, sabi niya, alam mo, pastor, nung nakay Lord na ako, pakiramdam ko, tumatalino ko. Totoo ba? No, pag nakay Lord ka, tumatalino ka. Yan, totoo yun. Amen. Okay, another thing. Not many were powerful by political or social standards. Kasi ito yung sinabi ng verse 26 to verse 29 bago nag-arrive doon sa 31. Sabi niya, tingnan niyo muna kung sino kayo, di ba? Di ba? Kung parang nagmamalaki tayo ngayon, nagmamayabang tayo, pero sino ba tayo dati? Okay? So, not many were powerful by political or social standards. Ibig sabihin, totoo naman, di ba? Ewan ko kung meron ditong not many were powerful by political or social standards. Meron ba ditong mga nepo babies? Mga anak ng mga powerful na mga politicians? Well, of course, in other churches meron. Hindi ko naman sinasabing it's wrong. Pero, not many. Kaya sabi ng Bible not many. Diba? So, baka maari nandun tayo sa not ng many. Okay? So, another one is, not many were of noble birth by aristocratic standards. Sabi nga nila, meron bang pinanganak dito ng merong golden spoon? Hindi na nga silver spoon Golden spoon. Diba? Meron ba ditong mga anak ng hari? Well, of course, anak tayo ng haring nasa langit. Pero yung talagang hari dito sa lupa, meron. Pero meron akong kilala, huwag kayong maingay, tayo lang nakakalam. Meron akong alam, hari. Anak siya ng hari. Hari ng sablay. meron akong kilala, pero church, not many were of noble birth by aristocratic standards. So God deliberately, ito yung maganda Dahil nga wala naman talaga, not many, and God deliberately chose the foolish, the weak, and the lowly, and the despised. Ibig sabihin, God chose the nobodies to shame the somebodies. Amen? Gets nyo? Di ba? Yung talaga naman, nobody lang naman talaga tayo Pero habang tayo po ay nananahan sa Panginoon, nagpapatuloy na tapat sa Panginoon, talagang nakikita ng mga somebodies. Di ba Di ba dating lang yan? Di ba? Pero ayan na So, why? Why Paul gives the answer in 1 Corinthians 1:29? Sabi niya, bakit pinili ng Diyos yung mga mahihina? Bakit pinili ng Diyos yung mga nobodies? Of course, in verse 29, so that no one may boast before Him. Para wala talagang magyabang sa Panginoon Diba? Wala namang pwede magsabi sa atin dito na, Lord, nung nakilala kita, nung tinawag mo ako, magaling na ako Wala, no? Talagang kung babalikan natin kung sino talaga tayo, talagang it's all by the grace of God. Walang pinagkaiba po ito sa God's plan of salvation. I-design ang salvation to dismantle our pride. Okay? Kasi, alam naman natin, pagdating sa salvation, sa kaligtasan, hindi naman natin kayang iligtas ang sarili natin Di ba? So, talagang kailangan talaga nating i-humble ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Tanggapin si Hesukristo bilang ating tagapagligtas. And because of this, it dismantles our pride. At gusto niyang makita yung ating resume. Okay? Na our human wisdom, power, and status are not only sufficient or insufficient to save us. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano karami ang pera mo,
Diba? Sabi nga ng Mark 8:36, what's a profit of a man if he gains the whole world? Kahit ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo, kung wala kang salvation, hindi mo makikita ang kingdom ni Lord. Diba? So, not our human wisdom, not the power, not the wealth, not the status. Lahat yan, insufficient yan to save us. Kaya, church, importante na alam natin yung confidence and identity natin. Kasi yung mga bagay na yan, sometimes, yung wisdom, even wealth, di ba? Status natin, yan pa yung nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Anong sabi ng Book of Isaiah chapter 64 verse 6? All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Diba, ibig sabihin, anuman yung meron ka, achievements mo, na hindi mo ibinabalik ang glory sa Diyos, lahat yan ay isang filthy rags lang. Isang maduming basahan lang yan. Walang kwenta yan sa Diyos. Diba? So, kasi church, tingnan nyo if our salvation depended on our wisdom, diba sabi natin kanina, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kayaman, di ba? Ano man ang status mo, social standing mo, hindi ka kayang iligtas niyan. If salvation depended on our wisdom, magyayabangan lang tayo kung sino ang pinakamatalino. Tama? Sabihin natin, bakit ganun? Bakit siya maliligtas? Mas matalino ako dyan. Di ba? If our salvation depended on our power, we would boast in our influence. Siyempre, kilala ko si ganito. So, dapat lang maligtas ako. But because salvation is entirely God's work and His grace, all ground for human boasting is cut out from under us. Diba? Lahat ng meron tayo, wala po yang magagawa para iligtas tayo. Kasi kung ang kaligtasan ay pamamagitan lamang ng wisdom o ng kayamanan, hindi na kailangan bumaba ni Jesus. Di ba sabi niya siguro, okay, para maligtas kayo, magpakatalino na lang kayo, magkadalubhasa na lang kayo. Di ba? Magpayaman na lang kayo. Bilhin nyo na lang yung kaligtasan ninyo. So hindi po ganun Magpagalingan na lang kayo, hindi po yun ang requirement talaga. So mga kapatid, again, sabi po sa 1 Corinthians chapter 1:29, so that no one may boast before Him. So para daw po wala talaga makapagmalaki o magmataas sa Diyos. Kaya tinatawag niya yung mga nobodies to shame the somebodies. Okay. And then the point number 2, ito yung sinasabi natin kanina. Yung confidence natin at saka yung identity natin. Kasi po nagkaroon ng tinatawag na divine exchange for our new identity in Christ. So, Pastor, paano yun kung hindi na ako mag-boast sa sarili ko, wala na. Di ba? Ano pa yung mga achievements ko? O ano pang silbi ko? So, mga kapatid, sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, kung ano yung meron ka, kung ano yung meron ako, kung ano yung mga achievements mo, it is because of Him that you are in Christ Jesus. Tama ba? Kasi dahil lamang ito sa Panginoon. So kung ano man ang meron ka ngayon, ano mang achievements ang meron ka, yan ay dahil ang Panginoon, ang Diyos ay sumasayo. Our identity is not found in ourselves. It's found in our being in Christ. And when we are in Christ, Apostle Paul says, Jesus becomes 4 things for us. Diba? Ito yung nangyayari pagka nasa sa atin ng Diyos. First, yung wisdom. Diba? Ano ang sabi ng mundo? Ano sabi ng nasa paligid natin? Diba? Na the world thinks the cross is foolishness. Itong ginagawa natin na to, mga kapatid, di ba nga, akala nila, nababaliw tayo. Nag-church ka na nung umaga, nag-church ka pa nung hapon, nag-cell group ka pa nung gabi, sira ba ulo mo? Di ba? Tama ba? Sino-sino yung nakaranas ng ganon?
You have been persecuted. Kasi nga, ang wisdom ng world, akala nila, yung kamatayan ni Kristo sa cross, foolishness. But in Christ, we discover the true wisdom of God. Yung wisdom na nagsusolve ng mga problems of sin and death. Something human philosophy could never do. Mga kapatid, totoo po yun. Kabaliwan sa mundo. Di ba sabi nga nun, hindi ka mauunawaan ng tao yung mga bagay na espiritual na wala siyang espiritu ng Diyos. Ang makakaunawa lang nito, yung may espiritu ng Diyos. Kaya nga binabas yung pinag-resign ako ni Lord eh. Amen? Sino yung nakakabasa na nun? Meron ka, CEO ka ng company, magre-resign ka. Presidente ka ng kumpanya, magre-resign ka para lamang sumunod sa Diyos, sa Panginoon. Ano ang tingin ng kamunduhan dyan? It's foolishness. Hindi nila maunawaan yun. Amen ba yun? Hindi nila maunawaan yun. Kasi, mga kapatid, ang makakaunawa lang yan, yung may espiritu din ng Diyos. Ako, naintindihan ko yun kasi nangyari sa akin yun. Di ba? Kailangan ko i-surrender everything. I need to leave my comfort zone. Kaya yung sinasabi niya kayo, naintindihan ko yun. Amen? Pero siguraduhin mo lang na si Lord talaga nagsasabing mag-resign ka. Kasi baka mamaya, hindi pala si Lord ang nagsasabi sa iyo noon. Kaya sabing ganun, ngayon daw, mas madali na raw gumawa ng resignation letter. Di ba? Pinagre-resign ako ni Lord. Bye. Tama? So, may mga bagay, maniwala po kayo, may mga bagay na spiritual na hindi maunawaan ng mundo. Unless meron kang spirito ng Diyos. Amen? Hindi na maintindihan yun. Hindi na maintindihan yun. Nga lang kasi ang problema, meron kasi tinatawag na doing the right thing on the wrong way. Tama naman, mali lang yung paraan na ginawa. Ayun, nabash. Kaya kapag kayo magpo-post kayo, mga kapatid, sa social media, magpo-post kayo, iwasan nyo din yung something na wala namang konteksto, pinost mo lang, hindi mo naman na ipaliwanag, ibabas ka nga. Ibabas ka. O, kaya ingat-ingat lang din tayo ng pagpo-post kasi mukhang you're just doing the right thing on the wrong way. Amen? So, ayun, kasi totoo naman talaga, truth hurts. Truth hurts. Do you agree? Truth hurts. Ito naman, si Jesus nga, di ba? Si Jesus nga, paano niya yung mga Pariseo, di ba? You brood vipers. Oh, tama ba? Nabasa nyo? Ano pinagkaiba nun? Nga lang, siyempre, ngayon kasi ang social media kasi masyado ng ano. Anyway, okay. So, ito yung mga apat na bagay na sinasabi ni Apostle Paul na nangyayari sa atin if we are with Jesus Christ. Siyempre, yung wisdom. Binibless tayo ng Lord ng wisdom. Siyempre, yung number 2, yung righteousness. Kasi, even if we try to be good, yung good natin is not enough. We always fall short. Pero sa paningin ng Diyos, in Christ, we are given His perfect righteousness. Alam natin yun, di ba? Na yung righteousness natin, yun yung righteousness ni Christ. Yun yung nakikita ng Father. God looks at us and sees the perfection of Jesus Christ. And we don't have to earn that righteousness. It's a gift. It's a gift. So nakita ninyo, kasi importante, balikan natin yung context na in verse 31. It is because, in verse 30, it is because of Him that you are in Christ Jesus. So dahil nasa sa atin, God is with us, di ba? Makikita mo yung wisdom, di ba? Hindi na ito world wisdom. Ito na yung wisdom ng Diyos na nasa sa atin. Okay? So yung righteousness din, di ba, na nasuma sa atin. Yung nakikita ng Father, hindi na yung ano natin, yung imperfection natin. Ang nakikita na ng Father is yung perfection ni Jesus Christ, yung righteousness niya, at ito po ay gift. And of course, next is our holiness. Kasi sa araw-araw,
whether you like it or not, umamin ka man o hindi, we struggle in sin every day. Pero dahil nga nasa sa atin ang Panginoong Jesucristo, nagkakaroon na tayo ng power to say no. Tama? Nasasabi na natin ngayon nasasabi natin na, hindi, ayoko yan. Ayoko yung kasalanan na yan. Noon wala. Nung wala pa tayo sa Panginoon, kaya consider kung sino tayo dati. Dati pag sinabi ng kasalanan na gawin mo yan, sunod-sunuran lang tayo. Pero ngayon, nasasabi na natin na no. Diba? Napipigilan na natin, nakakayanan na natin, na-overcome na natin yun. And of course, siyempre, yung redemption, our redemption. Alam naman natin, ito nga yung sinasabi ko, talagang, dati kasi, slave tayo, sunod-sunuran lang talaga tayo ng sin, ng fear, but in Christ, we are bought back. Diba? Binili talaga tayo, tinubos talaga tayo. Sabi ng Bible, we have been bought by a price. Imaginein mo, kapatid, no? Ikaw at ako, tinubos tayo. Ang mahal ng pagkakatubos sa atin, tinubos tayo ng dugo ni Kristo, ng buhay. Diba? Sabi ng Bible, not by any precious stones, no, hindi silver, hindi gold, hindi money, ang pinantubos sa atin yung buhay ni Kristo. Diba? So kaya sabi ni Paul, ito yung mga bagay. These are 4 things na meron tayo dahil nasa atin ng Kristo, si Jesus Christ. Meron tayong wisdom, meron tayong righteousness, holiness, and redemption. So, sino nagsabi nito? Si Apostle Paul. Alam niyo ba kung ano naman ang historical background o yung background ni Apostle Paul? Kung babasahin mo ang Bible, makikita mo kung ano, di ba? Dati siyang a soldier, di ba? Pinapapatay niya pa nga yung mga Kristiyano. Talagang pwede nating sabihin na talagang itong si Apostle Paul ay talagang isang not good standing actually, pero in his mind, he was a good standing person. Pero sinabi niya, ano man yung mga na-accomplish ko, ano man yung nakaraan ko, in Philippians chapter 3 verse 8, sabi niya, he considered all his accomplishments and earthly gains as garbage. Wow. Sino-sino sa atin dito yung aamin? Sino dito yung aamin na yung tagumpay mo ay walang kwenta yan kung i-compare mo dun sa surpassing value of knowing Christ? Meron ba ditong aamin na yung achievement mo, yung mga medals mo, well, hindi ko sinasabing mali. Church, hindi ko sinasabing mali, and good for you for that achievements. Pero sabi ni Apostle Paul, kahit pala anong mga achievements ko, hindi ko pala pwedeng ipagmalaki. Compare doon sa relationship ko kay Jesus Christ. Amen? May natututunan po ba tayo? So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na gusto ko ma-encourage kayo na maging lifestyle natin. Maging lifestyle natin yung lahat ay para lamang sa glory ng Diyos. Hindi ito dahil ikaw. Hindi ito dahil ako. Diba? Ito ay dahil sa Kanya. Philippians chapter 3 verse 8, He considers all, lahat ng mga achievements and accomplishments niya, garbage, rubbish, basura. Diba? Sabi niya, wala palang kwenta to lahat. Mas mahalaga pala na nakilala ko si Kristo. Wow. So sabi rin ni Paul, kung meron magyayabang lang, meron din naman ako ipagyayabang. Di ba? Pag binasa mo ang Bible, di ba sabi niya, kung magyayabangan rin lang naman tayo dito sa mga achievements, meron din naman ako ipagyayabang. You said you're a Hebrew, I'm also a Hebrew. Di ba? Soldier siya. Di ba? Ano pa yung mga achievements niya, pero wala palang kwenta to lahat. So nakita nyo kung ano ang mga nagawa ni Apostle Paul. He has taken everything the world boasts in, yung wisdom, yung status niya, yung power, and shown us that the perfect eternal version of these things is not found in us, but in a person of Jesus Christ.
So yung identity natin, our value, our hope is not in what we have done, but in who we are united with. Walang iba kundi si Jesus Christ. In short, ano man ang meron ka ngayon, ano man ang tagumpay na narating mo, ano man ang status mo, church, huwag mong kakalimutan na ang value mo at ang identity mo ay dahil sumasayo si Heso Kristo. Yun ang buong katotohanan. Kasi minsan nakakalimot tayo na yung glory na para sa Diyos, kinukuha na natin. Ikaw na ang may kagagawan. Naalala ko tuloy si King Nebuchadnezzar, no? Ito, pagka ang usapang glory at humility, ang pumapasok lagi sa akin si King Nebuchadnezzar. Diba? Nung isang araw, nandun siya sa kanyang palasyo, nakita niya yung paligid niya. Sabi niya, ito yung aking mga tagumpay. Ito yung aking mga achievements. Ito na yung narating ko. Diba? Nagbo-boast na siya sa sarili niya. Ako na. And then, pung! Nawala siya sa sarili niya. Nabasa nyo? Diba nawala siya sa sarili niya? At 7 taon na siya po ay nagwa-wander doon sa gubat. Kumakain kasama yung mga wild animals. Nandun siya. Hanggang isang araw, pagtingin niya sa langit, bumalik yung kanyang kaisipan. At doon niya na-realize na lahat pala ay nagmula at galing sa Diyos. Huwag na nating, mga kapatid, huwag nating tayong mabaliw-baliw pa tayo, ha? Bago natin ma-realize na lahat pala lang ito ay dahil kay Lord. Wala pala akong galing kung hindi magaling si Lord. Wala pala akong tagumpay kung hindi tagumpay si Lord. Amen? So yun po yun yung gustong ituro ng Lord sa atin, maging lifestyle natin. Yung lahat ng glory kay Lord, ha? Kay Lord lang yan. Kung ano man meron ka ngayon, baka nga bukas kunin ka na ni Lord, wala na yan. Amen? So, point number 3, at dito po tayo mag-e-end, yung life of true freedom. So, kinoconsider ng Bible na ito ay life of true freedom, yung boasting in the Lord. Diba? Kung meron palang dapat na pagyayabang, sabi ng verse 31, 1 Corinthians chapter 1, therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Ano sa Tagalog yan? Tingnan natin sa Tagalog. Well, sabi sa Tagalog, kaya gaya ng sinabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, gustong magyabang, ang ipagyabang mo lamang ay ang ginawa ng Diyos. Kasi nga, church, nothing in you, nothing in me is self-made. Lahat yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. At ang sabi rin ng James chapter 4 verse 6 kanina, di ba? Sabi natin, talagang yung nagpapakumbaba, yan talagang itinatas ng Diyos eh. Meron talagang blessing in humility. Amen? Kasi minsan, mga kapatid, napakatin lang ng line na yan, na maaaring hindi mo nga napapansin eh. Hindi mo napapansin na ikaw pala ay nagmamalaki na. Kaya pray tayo lagi sa Lord na magkaroon tayo lagi ng presence of mind. 'Di ba? Baka nagmamalaki na tayo sa Diyos. Hindi ko kailangan mag-church, nasa akin na lahat eh. Hindi ko na kailangan mag-pray, nasa akin na lahat. Hindi ko kailangan si Lord. Hindi mo napapansin, nagmamalaki ka na. Kaya binigay ng Lord sa atin itong word na to para lagi nating maalala na wala kahit anuman sa sarili natin na tayong gumawa. Well, of course, church, in the context, sabihin, pati ba yung mga decision ko? No, what I'm saying is your success. Your success, my success. Lahat ito dahil sa biyaya ng Panginoon. So this is a true freedom. In verse 31, therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. So hindi po ito suggestion. Ito po ay isang command to live in the reality of our new identity. Pag sinabi natin new identity, dito na tayo nabubuhay. Ito na yung cornerstone natin. Diba? Maliwanag sa atin that apart from Him, we can do nothing. Kailangan maliwanag sa atin yon. So anong ginagawa ng boasting in the Lord sa buhay natin?
Ano ginagawa ng boasting in the Lord tuwing Monday morning, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, every day? Dapat ito this resonates our life. Nagsusumigaw itong lifestyle na to sa life natin. It means shifting our confidence from ourselves to God. Diba? Yun yung sinasabi natin eh. My true confidence ay dahil alam ko, sumasa akin ng Diyos. And my new identity, ito yung identity ko. Ang identity ko is my victory, my success ay dahil sa Kanya. So it means shifting our confidence from ourselves to God. So ikaw, for example, kung ikaw ay estudyante ngayong umaga na nandito, okay, so imbis na ikaw ay magyabang dahil sa mga matataas mong grades, ang ipagyayabang mo ay, Lord, thank you dahil binigyan mo ako ng karunungan. So tama ba? Magkaiba kasi yun eh. Kung ikaw naman ay negosyante ngayong umaga, instead na mag-boast ka na, ang ganda na ng negosyo ko, ang dami kong mga deals na nasara, ang galing-galing ko talaga. No. Dapat ang pinagyayabang mo, Lord, thank you. Dahil ikaw ang nagbigay ng favor sa akin para lumago ang aking hanap buhay. Tama ba? Sa ating mga magulang, di ba? Sa ating mga magulang, imbis na, na ipagyabang natin na, ito yung mga anak ko. Di ba? Napagtapos ko to ng pag-aaral. Di ba? Ganyan kayabangan ng mga anak, ng mga magulang, di ba? Napagtapos ko ng doktor. Di ba? Napagtapos ko ng kung ano-ano, mga anak ko. Well, imbis na yun ay pagyabang natin, puri ng Panginoon. Pinrovide niya yung pangangailangan ko in all season. Tama ba? Kasi lalo mga magulang, mga anak hindi sa lahat ng season, si mommy at si daddy, financially able. Pero dahil nga, God is our God who sees and provide, and in every season, there is a provision. Magpasalamat kayo mga anak, dahil ang inyong mga magulang ay may relasyon sa Panginoon. Kaya ako, sabi ko sa mga anak ko, lahat na kung meron tayo ngayon, na-enjoy natin o whatever, galing yan sa Panginoon. You know what? Kung ano tinuturo mo sa kanila? Tinuturo mo sa kanila, mawala man tayo, hindi magka-crash yung buhay nila. Kasi ang alam nila, ang source si Lord. Amen? Ito yung sinasabi ko, mga kapatid ko sa Panginoon, ang source natin si Lord. Yung trabaho mo, yung job mo, yan lang yung resource mo. Amen? So, siyempre, yung new identity natin, boasting in the Lord, is the antidote to both pride and insecurity. Kasi it cures our pride. Siyempre, pagka si Lord ang pinagmamalaki mo, kinukure niyan yung pride mo. It reminds us that every good and perfect gifts comes from heaven, from God. Alam mo na talagang, naniniwala ba kayo na kung anong meron ka ngayon, blessing ng Lord sa iyan? Kung ano yung meron ka ngayon, hindi yan self-made. Maniwala po kayo. Hindi yan self-made. Dahil lang yan sa biyaya ng Diyos sa iyo. Dahil meron kang favor ni Lord. Dahil meron kang Diyos na nakakita ng pangangailangan mo. So it cures our pride and it cures our insecurity. Kasi pagka ang pinagyayabang mo na ang Diyos, it cures our insecurity, and because our value is no longer based on fluctuating performance, kasi insecure tayo pag hindi tayo nakapag-perform. Pero kung alam mo na ang value mo is in Christ, at ang Diyos ay hindi nagbabago, then, yung value mo, on your best days, alam mo, you are loved. On your worst day, alam mo, you are also loved. Sa lahat ng season, you are loved. Hindi lang tayo minahal ng Diyos because of your best days. Even in our worst days, di ba? Hindi nagbago yung value natin. Alam mo na ba yung illustration, di ba, yung pera? Sino ba dito may pera? Paano nga po ako? 1,000, bro. Meron kang 1,000. 1,000, 500, o meron kang 1,500 na buo? Yan. Ito lang. Ito, 100 lang. 100. Yan.
Pwede po ba paki-cut to sandali sa video natin? Baka makita ko ng Bangko Sentral eh. Hindi, serious Kita nyo itong 100. Isipin nyo, 1,000 na buo. Isipin nyo to We're talking about value. Diba? Yung value mo. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo ba na precious kay Lord yan? Precious kay Lord yan. Yung value mo, on your best days, on your worst days, hindi nagbabago sa Lord yan. Itong 100 na to, kahit nalukutin ko to, apak-apakan ko to, pag ibinili ko to sa tindahan, hindi magbabago value nito. At ganun ka kay Lord. Amen? Ganun ka kay Lord. Amen? Nakuha nyo? Nakuha yung point? Valuable tayo kay Lord, church. So, thank you, bro. Valuable ba sa'yo to? Ayan. Akin na to. Joke lang. Kasi alam niyo po, when we boast in the Lord, we find freedom na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Nare-release yung exhausting treadmill of comparison natin and the constant need to prove ourselves. Napapagod tayo nakahabol sa tagumpay para meron tayong i-prove. Napapagod tayo para meron tayong patunayan. Napapagod tayo para meron tayong ipagmalaki o pagyabang. We are free to fail sa Panginoon natin because our success is in Him. We are free to serve because our status is secure in Him. Kaya mga kapatid, balikan natin yung question kaninang simula. Diba? Ang question nitong mundo na to is, what have you accomplished? Ano na ba? Pag nagkaroon kayo ng reunion, magkakakwentuhan, ano na ba ang buhay mo ngayon? Diba? Ano na ba ang narating mo ngayon? Diba? Ganun lagi kasi this is the world question. Pero dahil na kay Kristo na nga tayo, we have a new identity and we have a new answer. Yung achievements natin in life, yun din yung declaration natin na kung saan wala tayong ibang ipagmamalaki kundi ang ating Panginoon. Amen ba yun? Wala tayong ipagmamataas kundi ang Panginoon. Kaya pala sinabi sa James 4:6, pakiplas nga natin ulit yung James 4:6. But He gives us more grace. Wow. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Madali ba gawin? Madali ba gawin magpaka-humble? Hindi nga, ulitin ko nga. Madali bang gawin magpaka-humble? Amen. Sa totoo lang, hindi madali. Kasi parang human nature natin, gusto natin, yung personal brand natin, di ba? Makita na ako laging okay. Kasi ako si pastor. Kailangan lagi akong maganda sa paningin ng tao. Well, that's okay. Pero sana wag mong agawin yung glory na para sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, yung mga magmamalaki dyan, wala kayong dapat ipagmalaki kung ano yung ginawa ng Diyos. Dahil, mga kapatid, may blessing, may pagpapala, may grace sa taong nagpapakumbaba. Amen? May natutunan ba tayo? Amen? So, pwede po tayong tumayo sandali, mga kapatid. Ito yung lagi nyo naririnig na nothing in me. Wala. Kung ano man ako ngayon, kung ano man ang meron ako, hindi yan self-made. Dahil yan sa Diyos. And what shall we say then? If God is for us, who can be against us? Yes, nandyan yung mga temptations, nandyan yung sin, nandyan yung mga imperfections, nandyan yung mga failures. Pero
pupurihin ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung problema mo ngayon, alam ng Lord yung bawat detalye niyan. At kung ikaw man ay nakalaya sa ganyang kalagayan, huwag mo ipagmalaki na dahil ikaw ang magaling. Walang ibang magaling kundi ang Diyos. Amen. God is good. And all the time, God is good. Kaya, mga kapatid, gawin nating lifestyle yon. Gawin nating lifestyle. Yung lahat ng glory sa Kanya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Bawat sandali, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, alalahanin natin ang Diyos. Dahil ito, sa biyaya niya sa atin. Lahat ng glory, lahat ng praises para lang sa Diyos.